Sabi nila, first impressions last, di ba? At sa unang-unang pahina pa lang ng bagong tipan sa Ebanghelyo ni Mateo, sobrang linaw ng impression na gusto niyang iwan sa atin. Ipinapakilala niya kasi sa atin ang isang hari, hindi lang basta guro, hindi lang isang propeta, kundi isang hari na may isang napakakakaibang kaharian. Isipin nyo to, kung may LinkedIn profile ang isang hari, ano kaya ang laman nun? Siguro sa ilalim ng experience nakalagay ruling nations. Tapos sa skills, baka leadership at strategy. Kailangan niyang patunayan na siya talaga yung the one, di ba? At yan mismo ang ginagawa ni Mateo sa unang kabanata. Okay, so simulan na natin tong pag-aaral. Ang unang kabanata ng Mateo, hindi to basta listahan lang ng mga pangalan na ang hirap i-pronounce. Ito yung opisyal na paglalatag ng mga credentials ni Jesus, yung kanyang kumbaga royal resume para patunayang siya ang matagal nang hinihintay na hari. Bakit kaya genealogy agad ang simula? Kasi para sa mga Hudyo nung unang siglo, ang lahi, ang pinagmulan, yan yung pinakaunang basehan ng pagiging lehitimo. Pero yung paraan ng pagkakasulat ni Mateo sa listahang to, may mas malalim na mensahe. At tingnan nyo to. Sobrang interesante nitong detalye. Sabi ng teologong si Watchman Nee, ang isang normal na family tree, parang detective work, paatras yung tingin, hinahanap kung saan ka nanggaling. Pero ang family tree ng isang hari, pasulong. Nagsisimula sa ninuno, kay Abraham, diretso kay David, hanggang kay Jesus. Gets nyo? Hindi lang to simpleng listahan. Ito ay isang argumento para sabihin, siya ang may karapatan sa trono. At grabe, sa unang bersikulo pa lang, boom! Binigay na agad ni Mateo yung dalawang pinakamahalagang titulo, anak ni David at anak ni Abraham. Para sa isang Hudyo, ito yung dalawang malaking checkmark na kailangan ng Mesiyas. Pag sinabing anak ni David, ibig sabihin, galing siya sa lahi ng mga hari. Pag sinabi namang anak ni Abraham, konektado siya sa orihinal na pangako ng Diyos sa Israel. So, kumpleto ang credentials. Akala mo perfect na yung resume, no? Well, teka muna. Dahil sadyang isinama ni Mateo ang ilang pangalan na, para sa marami noon, medyo iskandaloso. At may napakagandang dahilan kung bakit. So heto na yung twist. Biglang may sumulpot na 4 na babae sa listahan. Isang bagay na halos hindi nangyayari sa mga Jewish genealogy. At hindi sila basta-basta mga babae, si Tamar, si Rahab, si Ruth at si Bathsheba. Ang ilan sa kanila hindi Hudyo. Lahat sila may sabihin na nating complicated na background. So anong punto? Mula pa lang sa simula, pinapakita na ni Mateo na itong hari na to hindi lang siya para sa mga banal o para sa iisang lahi. Ang kaharian niya ay para sa lahat, lalo na para sa mga itinuturing na outsider. At para bigyan ng diin hindi to isang alamat. Hindi to nangyari once upon a time. Nangyari to sa isang totoong lugar, sa isang totoong panahon. Tingnan natin to sa mapa. Ito ang Palestina noong unang siglo. Isang teritoryo na sakop ng napakalakas na imperyo ng Roma. Kaya yung pag-claim ni Jesus sa pagiging hari, sobrang radical at delikadong deklarasyon yun. So ngayon, nakita na natin ng mga kwalifikasyon niya, yung mga expected at yung mga, nakakagulat talaga. Ang tanong talaga ngayon ay, anong uri ng hari ba siya? Anong klaseng paghahari ang dala niya? Dito na magsisimula yung malaking twist sa kwento. Kung ang Sermon on the Mount ang magiging plataforma ng haring to, masasabi nating ito yung pinaka-radical na political platform sa buong kasaysayan. Ito ay isang baligtad na kaharian kung saan yung mga batas ng mundo parang walang bisa. Nung sinabi ni Jesus na malapit na ang kaharian ng langit, hindi niya tinutukoy ang isang bagong bansa na may bandera at border. Hindi. Ang tinutukoy niya ay isang espiritual na realidad, isang bagong paraan ng pamumuhay kung saan ang Diyos ang nasusunod dito sa lupa, tulad ng sa langit. At ito yung parang blueprint ng plataforma niya. Isipin niyo to. Sa mundo, ang habol natin ay kapangyarihan. Sa kaharian niya, yung mahihina pa yung blessed. Sa mundo, kailangan mo ng lakas para manalo. Sa kaharian niya, yung mga maamo ang magmamana ng mundo. Bawat isang prinsipyo, total opposite sa sistema ng mundo. Grabe, no? At tingnan natin kung saan niya to itinuro. Hindi sa sentro ng kapangyarihan sa Jerusalem, kundi dito sa Galilea. Ang lugar na to kilala bilang Galilea ng mga Gentil kasi maraming hindi Hudyo ang nakatira dito. So again, pinapakita lang nito na ang mensahe at ang kaharian ng hari na to
ay bukas para sa lahat. Siyempre, ang bawat hari kailangan ng public recognition, isang koronasyon. Dumating din ang araw na yan para kay Jesus, pero hindi sa paraan na inaasahan ng lahat. Yung sa kanya, parang mas mukha pang isang protesta kaysa isang engranding parada. Okay, i-trace natin yung ruta niya. Mula sa Mount of Olives, pababa si Jesus papuntang Jerusalem. This is it. Ito na yung tinatawag na triumphal entry. Dito, sa harap ng napakaraming tao, formal niyang tinanggap yung titulo niya bilang hari. Pero paano siya pumasok? Ang ine-expect ng mga tao, isang mesiyas na parang general, nakasakay sa isang malaking kabayo, handang makipagdigma para palayain sila sa Roma. Ang dumating, isang hari na nakasakay sa isang batang asno, isang simbolo ng kapayapahan at pagpapakumbaba. At hindi to aksidente sinasadya niya to. Ito ay isang pagtupad sa isang napakatandang propesiya mula sa aklat ni Zacarias. Daan-daang taon bago pa siya dumating, nasulat na kung paano darating ang kanilang hari, hindi sa paraan ng dahas, kundi sa paraan ng kapakumbabaan. At ano ang naging reaksyon? Yung mga ordinaryong tao, yung masa, nakuha nila. Sumigaw sila hosana sa anak ni David, kinilala nila ang kanilang hari. Pero yung mga nasa kapangyarihan, yung mga religious leaders, ang tanong lang nila, sino ba to? Hindi nila makita ang hari dahil hindi siya yung hari na nasa isip nila. So, kung ang kaharian ay hindi isang pisikal na lugar na itinatag niya noon, nasaan na ito ngayon? Dito natin kailangan maintindihan yung tensyon sa pagitan ng ngayon na pero hindi pa. Ang kaharian ng langit, parang pelikula yan na may now showing at may coming soon. Now showing na siya kasi nararanasan na natin ang paghahari ng Diyos sa puso natin kapag sumusunod tayo sa Kanya. Yan yung turo sa Mateo 5-7. Pero may coming soon pa rin, yung araw na babalik ang hari para hayagang maghari sa buong mundo. Tulad ng sinabi sa Mateo 24 at 25. Kaya tayo, nabubuhay tayo sa pagitan ng now showing at coming soon. At ito yung tanong na iniiwan sa atin ng Ebanghelyo ni Mateo. Paano ba tayo mamuhay bilang mga mamamayan ng isang baligtad na kaharian? Isang kahariang now showing na, pero nasa isang mundo pa rin na naghihintay sa coming soon. Paano natin isasabuhay ang mga batas ng isang haring nagahari sa pagpapakumbaba habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik?